Habang naglalayag sa gitna ng karagatan, natagpuan ng mga tripulante ng isang barkong pampasahero ang isang misteryosong bar-ailas na inaanod sa dagat kaya iniahon nila ito. Ngunit hindi nagtagal, inatake ang nasabing barko ng mga kanyen mula sa isang papalapit na barkong pirata na pinamumunuan ni Alvida. Dahil sa matinding pag-ugay ng barko at sa kaguluhang dulot ng pag-atake, gamulong ang barriles hanggang sa kusina ng barko. Nang tuluyan ng masira ang mga layag ng barko, nilapitan nila ito at nagsimula ng sumakay ang mga pirata upang nakawin ang mga kargamento doon. Ngunit nagalit si Alvida nang makita na naiwan at nanginginig lang sa takot si Kobe, kaya't sinipa niya ito papunta sa barko kasama ng iba. Habang nagaganap ang nakawan, sinamantala naman ni Nami ang kaguluhan upang palihim na makapasok sa barko ng mga pirata at nakawin ang mga kayamanan ng mga iyon. Dahil sa pagiging duwag ay humiwalay si Kobe sa mga kasamahan niya, at napunta ito sa kusina ng barko kung saan doon pa lang ito nakahinga ng maluwag dahil walang tao. Itinulak ni Kobe ang barriles nang bigla nitong makasalubong ang tatlong pirata. Sinabi niya sa mga ito na kinuha niya ang barriles dahil baka naglalaman iyon ng mga alak. Natuwa ang mga pirata kaya napagdesisyonan ng mga ito na buksan na iyon at huwag na lang ipaalam kay Alvida. Ngunit nagulat ang apat nang tumambad sa kanila si Luffy na mahimbing palang nakatulog sa loob. Agad na inatake ng mga pirata si Luffy pero mabilis lang nitong tinalo at napatakbo ang mga iyon. Naiwan doon si Kobe kaya binalaan nito si Luffy na tumakbo na bago pa man makatawag ng kasamahan ang tatlo. Ngunit sa halip na makinig ay ngumiti lang si Luffy at sinabing nagugutom na siya kaya nagtungo sila ni Kobe sa imbakan ng mga pagkain. Habang kumakain, naikwento ni Luffy kay Kobe na naglayag siya upang simulan ang kanyang buhay bilang pirata. Subalit sa kasamaang palad ay inanod ng isang malakas na ipu-ipo ang kanyang maliit na bangka kaya napadpad siya sa dagat at napilitang manatili sa loob ng isang barriles. Ibinahagi rin ni Kobe ang kanyang kwento, ayon dito, naglalayag lamang siya noon sakay ng isang maliit na bangka, nang bigla siyang dukutin ng mga pirata ni Alvida at piliting maging utusan ng mga iyon. Inamin din ni Kobe na matagal na niyang pangarap na makatakas sa mga iyon at balang araw ay maging isang marine. Habang abala naman si Alvida sa pagpapahakot ng mga kargamento ay biglang dumating ang dalawang pirata upang ibalita dito ang tungkol kay Luffy. Nang marinig iyon ay hinihinala na isang bounty hunter ay agad na hinarap ni Alvida si Luffy, na ng mga oras na iyon ay nasa loob ng imbakan ng pagkain kasama si Kobe. Sumiklab ang labanan sa loob ng barko lalo na nang tawagin ni Luffy si Alvida na matabang babae, ngunit sabay-sabay na tinalo ni Luffy ang mga pirata. Noong una ay hinikayat ni Kobe si Luffy na umalis na sila. Ngunit naalala niya ang sinabi kanina ni Luffy na handa itong mamatay alang-alang sa pangarap nitong maging hari ng mga pirata kaya wala umano itong pagsisisihan. Naging inspirasyon yun ni Kobe sa hangarin naman nito na maging isang navy, kaya naman inalis na nito ang takot at sinabihan na nito si Alvida na pinakapangit at pinakakulubot na matandang hakluban. Laking gulat ng mga pirata sa sinabing iyon ni Kobe, habang si Alvida naman ay natigilan at halos maiyak sa sobrang galit. Hindi nagtagal ay itinaas na nito ang kanyang armas para kay Kobe pero si Luffy ang humarap dito. Bagamat armado si Alvida ng isang malaking pamalo na may mga bakal na tinik ay wala pa rin iyong nagawa sa ating bida. Dahil sa lakas ng suntok, tumilapon si Alvida palabas ng barko at bumagsak sa dagat. Matapos ang labanan, natanong ni Luffy ang paparating na tatlong barko ng mga navy kaya agad itong tumalon para tumakas, sabay sinabi kay Kobe na sumama na sa mga iyon. Ngunit dahil alam ni Kobe na hindi naman iyon ganoon kasimple ay tumalon na rin ito. Magkasamang sumakay ang dalawa sa isang maliit na bangka upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Maya-maya pa, nabanggit ni Luffy na layunin niya na maglayag patungo sa Grand Line upang hanapin ang maalamat na kayamanan na One Piece. Ngunit bago iyon, nais muna niyang hikayatin ang kilalang pirate hunter na si Zoro, na kasalukuyang bihag ng mga navy, na sumama sa kanya at maging unang kasapi ng kanyang tripulante. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Luffy sa bayan na kinaroroonan ng himpilan ng mga marine sa tulong ni Kobe, na may kaalaman sa nabigasyon. Naglakad sila sa bayan at tapat ng isang tindahan, habang kumakain ng peras ay nabanggit ni Luffy ang pangalan ni Zoro, bagay na agad na ikinagulat ng mga taong naroon. Nang mabanggit naman ni Kobe ang pangalan ni Morgan, ang kapitan ng himpilan ng mga marine, ganoon din ang naging reaksyon ng lahat. Nang makalayo sila sa palengke, nagtaka si Kobe at sinabi na nauunawaan niya kung bakit natatakot ang mga tao kay Zoro, pero hindi umano nito maintindihan kung bakit ganoon din ang takot ng mga tao sa pangalan ni Morgan. Maya-maya pa, sa kanilang paglalakad ay nakarating na sila sa harap ng himpilan ng mga marine. Doon nila natagpuan ang hinahanap nila na si Zoro, na nakagapos sa isang cross sa loob ng himpilan. Habang nakasampa sa pader ang dalawa, napatingin sila sa isang batang babae na umakyat sa hagdan at palihim na pumasok sa himpilan upang bigyan si Zoro ng pagkain.
Ngunit tinanggihan ni Zoro ang pagkaing ibinibigay ng batang si Rika, hanggang sa maya-maya pa ay dumating si Helm Epo, isang mayabang at mapagmataas na lalaki na anak ni Morgan. Sinadya nitong durugin at ihagi sa lupa ang rice balls, bagay na labis na ikinagulat ni Kobe dahil hindi nito inaasahang may isang marine na kayang gumawa ng ganoong kalupit na bagay. Kasunod yun ay ipinaalala ni Helm Epo ang batas na pinaiiral ng kanyang ama, na ang sinumang tumulong sa isang bilanggo ay ituturing na rin na may sala sa mga kasalanang ginawa nito. Gayunpaman, pinalampas ni Helm Epo ang ginawa ni Rika dahil bata pa ito, pero inutusan niya ang isang marine na ihagis si Rika palabas ng pader. Nung una ay nag-atubili ang marine na gawin ang utos, pero dahil sa takot ay napilitan itong sundin iyon. Mabuti na lamang at nasalo ni Luffy si Rika bago pa man ito tuluyang bumagsak sa lupa. Pagkaalis ni Helm Epo ay nilapitan at kinausap ni Luffy si Zoro at sinabing mabuti at buhay pa ito kahit ilang araw nang hindi kumakain. Paalis na sana si Luffy nang makiusap dito si Zoro na pulutin at isubo sa kanya ang rice balls kahit nadumihan na ang mga iyon. Kinain ni Zoro ang lahat ng iyon, kaya sinabi ni Luffy kay Rika na naubos ni Zoro ang rice balls at masarap umano ang pagkakagawa nito, bagay na labis na ikinatuwa ng bata. Nagulat si Kobe dahil sa kabila umano ng masamang reputasyon ni Zoro ay napakabuti pala nito. Sinabi ni Rika na hindi naman masamang tao si Zoro. Ipinaliwanag ng bata na inaresto lamang iyon dahil pinatay nito ang alagang lobo ni Helm Epo habang ipinagtatanggol siya. Nung mga panahong iyon kasi ay nagwawala umano ang lobo at tinatakot ang buong bayan. Plano na rin sanang tapusin ni Zoro si Helm Epo, pero dahil anak ito ni Captain Morgan ay nagbago ang isip nito at pumayag na lang sa isang kasunduan. Si Zoro ang itatali roon kapalit ng mag-ina, at kapag nakayanan umano ni Zoro na mabuhay sa loob ng isang buwan ay hahayaan din ito ni Helm Epo na mabuhay. 3 linggo na ang lumipas mula noon, pero sinisipa at sinusuntok umano ni Helm Epo si Zoro habang nakagapos, bagay na labis na ikinalulungkot ni Rika. Habang tinatapos ni Rika ang kanyang kwento ay biglang dumating si Helm Epo at nagyabang na hindi niya tutuperin ang ipinangako niya kay Zoro. Sinabi pa nitong ipapapatay nito ito pagkalipas ng 3 araw. Dahil sa galit sa hindi pagtupad ni Helm Epo sa pangako ay sinugod at sinuntok ito ni Luffy. Kasunod yun ay binalikan ni Luffy si Zoro at sinabing kakalagan niya ito kapalit ng pagsama nito sa kanyang tripulante. Ngunit tumanggi si Zoro at sinabing hindi siya sasali sa isang pangkat ng mga pirata at maging kriminal dahil mayroon siyang sariling pangarap na nais tuparin. Gayunpaman, si Luffy na ang nagdesisyon para kay Zoro na sasama ito sa kanya oras na mabawi niya ang kinumpiskang katana nito. Ipinag-utos naman ni Morgan sa kanyang mga tauhan na itayo ang isang napakalaking rebulto sa bubong ng himpilan. Ngunit aksidenteng nawasak ni Luffy ang rebulto dahil sa pagtalon nito papunta sa bubong gamit ang kanyang kakayahan na mapahaba ang kamay. Dahil sa sobrang galit ay ipinag-utos ni Morgan na hulihin si Luffy, pero bago pa man yun mangyari ay nauna ng dakipin ni Luffy si Helm Epo. Mabilis itong tumakbo upang hanapin ang mga katana ni Zoro. Si Kobe naman ay sinubukang kalagin ang mga tali kay Zoro at isiniwalat niya rito ang tungkol sa hindi pagtupad ni Helm Epo sa ipinangako. Sinabi rin ni Kobe na sa tingin niya ay si Zoro lang ang makakatulong kay Luffy laban sa mga Marines, nang biglang dumating si Morgan kasama ang ilang mga tauhan. Hindi nagtagal, sa wakas ay natagpuan na ni Luffy ang mga katana ni Zoro kaya mabilis itong bumalik sa kinaroroonan ng dalawa na noy pauulanan na ng bala. Hinarang niya ang mga bala ng hindi tinatablan, bagay na labis na ikinagulat ng Marines, pati na rin ni Zoro. Agad na ipinakita ni Luffy kay Zoro ang mga katana at sinabi rito na piliin kung alin sa 3 ang pag-aari nito. Sinabi ni Zoro na sa kanya ang lahat ng iyon, dahil ang ginagamit niyang estilo sa pakikipaglaban ay ang 3-sword style. Nabanggit din nito na mas gugustuhin pa niya maging pirata kung mamamatay lang din naman siya doon, kaya sinabi ni Zoro na kalagin na ni Luffy ang kanyang pagkakatali. Kasabay niyon ay sinabi ni Morgan sa kanyang mga tauhan na tiyak na nakakain si Luffy ng isang devil fruit kaya hindi umano iyon isang ordinaryong tao. Samantala, nang hindi makalas ni Luffy ang tali ay ibinigay na lamang nito ang isa sa mga katana kay Zoro. Ginamit yun ni Zoro upang putulin ang kanyang pagkakatali at saka hinarang ang mga sumasalakay na Marine. Habang pinipigilan ang mga Marine ay nangako si Zoro na sasama siya kay Luffy, pero isa lang umano ang pakay nito, at iyon ay ang maging pinakadakilang mandirigma sa buong mundo. Kasunod yun ay ginamit ni Luffy ang kanyang Gomu Gomu no Whip upang sipain ang mga Marine palayo. Sa kabila ng katotohanan na hindi kaya ni Morgan ang kapangyarihan ng Devil Fruit ni Luffy at ang 3-sword style ni Zoro ay inutusan pa rin ni Morgan ang kanyang mga tauhan na salakayin ang dalawa. Subalit dahil sa takot ay hindi sumunod ang mga Marine, hanggang sa maya-maya pa ay umatake na si Luffy kay Morgan. Gamit ang brasong may palakol ay hinarap ni Morgan si Luffy, subalit wala itong nagawa doon kaya naisip ni Helm Epo na gawing bihag si Kobe para lang tigilan na ni Luffy ang kanyang ama.
Nang mabaling kay Helmepo ang atensyon ni Luffy ay sinubukan itong atakihin ni Morgan mula sa likuran, ngunit agad na sinuntok ni Luffy si Helmepo, habang mabilis namang tinapos ni Zoro si Morgan kaya hindi na niya naituloy ang pag-atake. Sa pagkamatay ni Morgan, sa halip na magalit at maghiganti ay ikinatuwa pa iyon ng mga Marine, dahil ang katotohanan ay sawa na ang mga ito sa pang-aabuso ni Morgan sa pwesto at kapangyarihan. Matapos naman ang tagumpay sa laban, nagtungo ang tatlo sa isang kainan upang magpakabusog lalo na at 3 linggong hindi nakakain si Zoro. Habang kumakain ay tinanong ni Rika si Luffy kung saan na ng mga ito balak pumunta. Nang sabihin ni Luffy na sa Grand Line ay laking gulat ni Kobe sapagkat imposible umanong makarating doon sina Luffy ng dalawa lang ang mga ito. Doon ay ipinaliwanag ni Kobe kung paano nahahati ang mundo. Hinahati umano ito ng isang napakalaking kontinente na tinatawag na Red Line sa silangan at kanluran, habang ang Grand Line naman ay isang dagat na dumaraan dito. Ayon pa umano sa alamat, itinago raw ng maalamat na piratang si Gold Roger ang kanyang kayamanan sa pinakadulo ng Grand Line. Nagtaka naman si Zoro kung bakit nag-aalala si Kobe gayong hindi naman ito sasama sa kanila. Sinabi ni Kobe na iyon ay dahil magkaibigan na sila, kaya nakangiting sinabi ni Luffy na kahit magkakahiwalay na sila ay mananatili pa rin silang magkaibigan. Ipinaalala naman ni Zoro na magiging mahirap para kay Kobe ang sumali sa mga Marine dahil dati umano itong nakasama ng mga pirata ni Alvida. Maya-maya pa, dumating sa kainan ang mga Marine at tinanong kung pirata nga ba sina Luffy at Zoro. Nang umamin ang dalawa, sinabi ng mga Marine na nagpapasalamat sila sa tulong ng dalawa, ngunit bilang mga pirata ay kailangan na umano ng mga itong umalis sa bayan. Binanggit din nito na hindi na nila iuulat ang buong pangyayari sa headquarters, bagay na hindi sinang-ayunan ng mga tao dahil malaki umano ang utang na loob nila kina Luffy. Gayunpaman, wala nang nagawa ang mga ito kaya nagpaalam na ang dalawa. Naiwang mag-isang nakatayo si Kobe kaya tinanong ito ng mga Marine kung kasama ba ito ng mga pirata. Itinanggi yun ni Kobe kaya si Luffy naman ang tinanong ng Marine kung kilala ba ng mga ito si Kobe. Bumalik si Luffy at sinabing si Kobe ay dating kasama sa barko ni Alvida. Nagalit si Kobe dahil isiniwalat ni Luffy ang bagay na ayaw niyang malaman ng mga Marine, kaya sinuntok niya ito. Sa harap ng lahat, gumanti si Luffy at sinuntok din si Kobe. Agad ang mga itong pinigil ng mga Marine at dahil sa nangyari, naniwala ang mga ito na wala ngang kaugnayan si Kobe sa mga pirata. Doon napagtanto ni Kobe na sinadya ni Luffy na isiwalat ang sikreto niya para paniwalaan siya ng mga Marine. Pagkatapos nyo ay tuluyan ang naglakad paalis sina Luffy at Zoro sa bayan na iyon. Kasabay ng pangyayaring iyon ay naglakas loob si Kobe at buong tapang nitong sinabi na gusto niyang sumali sa Marines, kahit tagagawa lang siya ng mga gawaing bahay. Tinanong siya ng Marine na namamahala sa lugar kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon, at saka ito pumayag na tanggapin siya bilang bagong miyembro ng Marines. Sa labas ng bayan, naghahanda nang umalis sina Zoro at Luffy nang bigla ang mga itong tawagin ni Kobe para magbigay ng saludo at pasasalamat. Nagbiro pa si Zoro na ngayon lang umano ito nakakita ng Marine na nagpapasalamat sa pirata, pero maging ang iba pang Marines ay sumasaludo rin sa kanila. Habang papalayo sina Luffy at Zoro sakay ng maliit na bangka, sinabi ng Marine kay Kobe na maswerte itong magkaroon ng kaibigang tulad ni Luffy. Nang sumunod na araw, habang nasa dagat, nakita ng 3 pirata ni Buggy ang maliit na bangka ng babaeng magnanakaw na si Nami. Nagkunwari itong isang kawawang babaeng na stranded at humihingi ng tulong. Pinangakuan nito ang 3 ng kayamanan kapalit lang umano ng isang basong tubig. Habang abala ang mga iyon sa pagbubukas ng bowl na iniwan nito, palihim namang sumakay si Nami sa barko ng 3 at tinangay iyon ng hindi nila namamalayan. Dahil doon ay naiwan ang 3 pirata sa maliit na bangka, nakalaunan ay tumaob dahil sa malakas na hangin at alon sa dagat sanhi ng bagyo. Habang naglalayag sina Luffy at Zoro ay naligaw ang mga ito sa dagat at halos manghina na sa gutom dahil pareho silang walang alam sa nabigasyon. Nagtaka si Zoro kung paano naging pangarap ni Luffy na maging hari ng mga pirata gayong hindi naman pala ito marunong maglayag. Sumagot si Luffy at sinabing kadalasan ay umaasa lang siya sa kung saan siya dalhin ng agos o ng kapalaran. Kasunod yun ay tinanong naman nito kung paano nabubuhay si Zoro sa dagat sa pamamagitan ng paghuli ng mga kriminal na may pabuya. Sinabi ni Zoro na hindi naman talaga niya balak maging bounty hunter. Pumalaot siya noon para hanapin ang isang tao, ngunit hindi na siya nakabalik sa kanilang nayon kaya napilitan siyang manghuli ng mga may pabuya upang mabuhay. Napag-isip-isip ni Luffy na ang ibig sabihin ay naliligaw lang pala si Zoro, bagay na ikinainis nito dahil ayaw nitong palabasan na ganoon nga ang nangyari sa kanya sabay sipa sa bangka dahilan para liparin ang sombrero ni Luffy. Hinabol at nabawi naman ni Zoro ang sombrero, at doon ipinaliwanag ni Luffy ang kahalagahan nito sa kanya. Noong bata pa si Luffy, naging kaibigan niya si Shanks, ang kapitan ng Red Hair Pirates. Isang araw, ininsulto ng bandidong si Higuma si Shanks sa loob ng bar.
Sa halip na lumaban, pinili ni Shanks na palampasin ang pangyayari. Hindi iyon nagustuhan ni Luffy. Di nagtagal, aksidente niyang nakain ang gum-gum fruit at naging parang goma ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Shanks na hindi na siya muling makakalangoy. Dahil sa galit, hinarap ni Luffy si Higuma ngunit tinakot lamang siya ng mga bandido. Dumating si Shanks at mabilis na tinalo ang mga ito. Tumakas si Higuma habang tinangay si Luffy papunta sa dagat. Itinapon niya si Luffy upang malunod. Ngunit isang siking ang biglang lumitaw at nilamon si Higuma. Sinubukan din itong salakayin si Luffy. Agad siyang iniligtas ni Shanks ngunit nawala ang kaliwang braso nito. Bago umalis ang Red Hair Pirates, ibinigay ni Shanks ang kanyang straw hat kay Luffy. Hiniling niyang ibalik iyon kapag naging dakilang pirata na siya. Mula noon, naging simbolo ng pangarap at pangako ni Luffy ang sombrerong iyon. Sa kasalukuyan, may isang malaking ibon na lumipad sa itaas ng bangka ng dalawa. Dahil sa matinding gutom, sinubukan iyong hulihin ni Luffy upang gawing pagkain. Ngunit sa halip ay tinangay lang yun si Luffy, kaya naiwan si Zoro na humahabol sa direksyon ng malaking ibon. Habang buong bilis na nagsasagwan si Zoro, nakita nito ang 3 taong palutang-lutang sa dagat. Sinabihan niya ang mga ito na kumapit sa bangka dahil hindi siya hihinto. Pagkasakay ng 3, ibinunyag ng mga ito na sila ay mga piratang tauhan ng clown na si Buggy at balak umano ng mga itong agawin ang bangka. Ngunit nang malaman ng 3 na si Zoro pala ang sikat na pirate hunter ay tumiklop ang mga ito. Habang sila na ang nagsasagwan para kay Zoro, problemado ang 3 sa pag-iisip kung ano ang gagawin nila kapag nalaman ni Buggy na naisahan sila ng isang magnanakaw. Naintriga si Zoro kung sino si Buggy kaya ikinwento ng isa ang tungkol sa kanilang kapitan at ang kapangyarihang taglay niyon mula sa isang devil fruit. Sa isang bayan naman ay may isang babae na tumatakbo palayo sa ilan sa mga tauhan ni Buggy matapos nitong nakawin ang mapa patungo sa Grand Line. Sa kabilang banda, iniulat naman ng mga tauhan ni Buggy na nakakita sila ng isang kakaibang ibon, kaya agad na nag-utos si Buggy na pabagsakin iyon. Nang tamaan ng ibon, nahulog si Luffy at bumagsak mismo sa harap ng babae na parang wala lang nangyari. Bagamat nagulat sa pagbagsak ni Luffy ay agad pa ring nakaisip ng paraan si Nami upang makatakas sa mga humahabol sa kanya. Sinabi nito na si Luffy ang kanyang amo sabay takbo paalis kaya nabaling na kay Luffy ang atensyon ng 3 na tinatawag na Superhuman Domingos. Agad na sinuntok ng isang lalaki si Luffy dahilan para tumalsik ang sombrero nito. Dahil doon ay nagalit si Luffy kaya pinagsusuntok nito ang mga iyon gamit ang gum-gum pistol. Matapos mapatamba ang 3, muling nagpakita si Nami at ipinakilala ang kanyang sarili kay Luffy bilang isang magnanakaw na nagnanakaw lamang sa mga pirata. Inalok niya si Luffy na magsanib puwersa sila subalit tumanggi ito. Sa bubong naman ng isang bar, pinarusahan ni Buggy ang isa sa kanyang mga tauhan dahil natakasan ito ni Nami. Habang nagpapaliwanag ang lalaki ay nagkamali si Buggy ng pagkakarinig at inakalang may sinabi ang lalaki tungkol sa kakaiba niyang ilong. Gamit ang kapangyarihan ng kanyang devil fruit, itinaas ni Buggy sa ere ang kanyang tauhan para turuan ng leksyon. Pagkatapos niyo na ipinag-utos ni Buggy na hanapin at ibalik ang ninakaw na mapa dahil kung hindi ay ang mga ito umano ang mananagot. Kasabay ng pangyayaring iyon, inilibre ni Nami si Luffy ng pagkain. Habang nasa loob sila ng isang bahay, inihayag ni Nami ang kanyang layunin na makalikom ng 100 milyong berries, ngunit hindi niya ipinaliwanag kung bakit niya ito kailangan. Ikinwento rin niya ang kanyang plano para sa mapa ng Grand Line na kanyang ninakaw. Ayon kay Nami, pupunta siya sa Grand Line at pagnanakawan ang lahat ng kilalang pirata roon dahil naniniwala siyang sila ang may pinakamaraming kayamanan. Nagulat at natuwa si Luffy nang malaman na isa palang navigator si Nami, kaya agad niya itong inalok na sumama sa kanilang paglalakbay. Ngunit nang sabihin ni Luffy na isa rin siyang pirata ay biglang nagbago ang isip ni Nami, sapagkat kinasusuklaman umano niya ang mga pirata at ang tanging gusto lamang niya ay pera. Gayunpaman, nang mapansin ni Nami na patuloy pa rin siyang pinaghahanap ng mga tauhan ni Buggy, nakaisip siya ng isang plano. Pumayag siyang samahan si Luffy, ngunit sa kondisyong sasama muna ito sa kanya upang puntahan si Buggy. Agad namang pumayag si Luffy, ngunit nagtaka ito kung bakit siya itinali ni Nami. Pagdating nila sa kinaroroonan ni Buggy, nagpanggap si Nami na si Luffy ang kanyang amo ngunit nagkaroon umano sila ng pagtatalo, kaya ayaw na niya itong pagsilbihan. Ibinalik ni Nami kay Buggy ang mapa ng Grand Line na kanyang ninakaw at nagpanggap na sasapi sa mga tauhan nito. Pumayag si Buggy bagay na ikinatuwa ni Nami, habang si Luffy naman ay ikinulong nito sa isang hola at pagkatapos ay nagdiwang sila ng welcome party para kay Nami. Kasunod nyo na ipinahanda ni Buggy ang tinatawag na Special Buggy Ball, isang napakalakas at mapaminsalang bala ng kanyon. Pinaputok iyon ng mga tauhan ni Buggy sa di kalayuan, na siyang dahilan para masira ang isang buong hanay ng mga bahay doon. Nasaksihan ni Zoro ang malakas na pagsabog sapagkat ng mga oras na iyon ay paparating na ito sa bayan.
Inutusan naman ni Buggy si Nami na paputukan si Luffy gamit ang Buggy Ball para mapatunayan ang katapatan nito, ngunit tumanggi si Nami na gawin iyon. Dahil doon ay inagaw na ng isang pirata ang hawak na Posporo ni Nami, at nang akma na nitong sisindihan ang mitya ng kanyon ay agad itong pinigilan ni Nami gamit ang baston. Habang galit na galit si Buggy sa ginawa ni Nami ay biglang nasindihan ang mitya ng kanyon, at kasunod nyon ay inutusan nito ang kanyang mga tauhan na salakayin si Nami. Ngunit sa halip na harapin ang mga pasugad na pirata ay mas inuna pa ni Nami na patayin ang sindi ng mitya gamit ang kanyang mga kamay. Mabuti na lang at dumating si Zoro upang tulungan si Nami bago pa man ito atakihin ng mga tauhan ni Buggy. Pagkatapos nyon ay pupuntahan na sana ni Zoro si Luffy nang bigla itong hamani ni Buggy ng laban. Pinagbigyan ito ni Zoro at agad niyang sinalakay si Buggy, na mabilis na naputol ang kamay at binti sa kanyang mga espada. Ngunit habang nakatalikod siya rito ay may biglang sumaksak mula sa kanyang likuran, at iyon ay ang naputol na kamay ni Buggy, at pagkatapos ay muli iyong nabuo. Sinabi ni Buggy na kinain niya ang Chop Chop Fruit, isang devil fruit na nagbibigay ng kakayahang paghiwa-hiwalayan ang kanyang katawan, kontrolin ang bawat bahagi nito, at muli itong pagdugtungin. Sa kabila nyon, nagawa pa ring makatakbo ni Zoro patungo sa kanyon para itutok sa direksyon ng mga pirata ni Buggy, at ipinag-utos kay Nami na sindihan ang mitya. Ilang sandali pa, pumutok ang kanyon at tumama sa direksyon ng mga pirata ni Buggy.